Mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po tayong lahat? Bilis po ng araw. Natapos na po yung training po natin at tayo po ay pinuno ng Panginoon nitong nagdaang training seminar po natin. At sa bawat isa po sa atin, kaya tayo nagtitraining kasi may mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. At nare-remind po tayo ng Diyos pagdating natin sa field na pupuntahan po natin. At sa training po na ito, nabuksan yung isipan po natin, may mga bagay na pinaalala po muli sa atin ng Panginoon. At sa hapon po na ito, muli po natin balikan yung mga review nitong nagdaang training po natin. Misa pa po tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, sa pagre-review namin ng mga pinag-aralan namin nitong nagdaang training, patuloy nga o God, hinihiling po namin buksan mo ang aming mga puso't isipan sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Holy Spirit, sa malayang mong pagkilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So mapagpalang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Isa po na nabanggit po sa atin nitong training ni Pastora Lea, ang paglilingkod natin ay lifetime. Ikaw man ay nasa full-time, ikaw man ay nasa part-time, ang paglilingkod po natin sa Panginoon, ang Kristiyano po ay lifetime. Lifetime. Pang forever po ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung willingness ng pagsunod natin sa Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah, kung tayo po ay susunod ng may buong puso, ng may pagkukusa, we will eat the best of the land. Makakarating tayo doon sa pinaka-the best. Kasi gusto ng Diyos maging best yung buhay po natin. Lalong-lalo po sa ating mga manggagawa, sa ating pong mga Kristiyano, sa ating po ng mga naglilingkod sa Panginoon, sa ating po ng mga nagmi-ministry. At sabi niya po ganun dito, kung walang application ang pagtuturo, useless. Kung wala pong application yung mga tinuturo natin, kaya nga sabi ng Bible, preach what you teach. Kailangan ang unang tinuturoan natin ay yung sarili po natin. At sabi niya pa pong ganun dito, kaya nawawala sa paglilingkod dahil na-fade ang love. Mahalaga po sa paglilingkod natin, nandun lagi yung pagmamahal natin sa gawain ng Panginoon. Kasi nung time na si Jesus ay nagmi-ministry, wala siyang ibang kapag titignan niya ang mga tao, nandun yung love and compassion niya. Every time na pupuntahan natin yung mga tao, every time na tayo po ay magmi-ministry, dapat nandun yung pagmamahal natin. Lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Kung paano natin minamahal ang Diyos, ganun din po natin minamahal yung ipinagkatiwala niya po sa ating ministeryo. Ang paglilingkod ay hindi umpisa, hindi rin gitna, kundi hanggang dulo. Kung paano ka naging masipag sa una, masaya sa una, paglilingkod natin sa Panginoon, dapat hanggang dulo. Kung paano tayo naging excited nung unang paglilingkod natin, dapat hanggang sa dulo. Dapat madatnan po tayo ng Panginoon na masaya at matapat na naglilingkod pa rin po sa Kanya. Everyday, aayawan mo ang sarili mong kagustuhan. Ito po yung sa Principle of Discipleship. Nasabi niya pong ganun doon, everyday ide-deny natin yung sarili nating pangarap, yung sarili nating kagustuhan, kasi liligawan po talaga tayo ng kaaway.
sa field kahit tayo po ay matatagal na. Ang trabaho ng kaaway ay tayo po ay pabagsakin. Ang trabaho ng kaaway ay tayo po ay hindi makarating doon sa perpektong sa kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po. Ngayon sabi niya pong ganun dito, choice mo kung mag-stay ka o mawawala ka sa paglilingkod. Naalala ko po dati, may isang outreach po akong na-deployan. Di pa po ako nag-leader po noon. Sabi ko pong ganun sa pastor ko, kasi lagi akong naiiwan sa field. Lagi po akong iniiwan ng mga kasama ko. Sa either mag-aaral o hindi na magpapatuloy. Alam niyo po, sabi ko pong ganun sa pastor ko, bakit po ganun, pastor? Lagi na lang akong iniiwan ng mga kasama ko. Alam niyo po, sagot niya sa akin, okay lang yun, at least hindi ka nang iwan. At least hindi mo iniwan ang gawain ng Panginoon. Ang pinasok po nating paglilingkod, ito po ay commitment. Ito po ay relasyon. Ibig sabihin ng commitment, kahit hindi na masaya, kahit nakakapagod na, maglilingkod ka pa rin. Kasi commitment nga eh. Amen po? Yung call of duty na kapag nandito ang tawag ng ministry, nandun ka lang kasi nga commitment. Tayo po ay committed. Tayo po ay may relasyon sa ating Panginoon. At sabi niya pong gano'n dito, ikaw pa rin ang mamimili. Ako pa rin ang mamimili kung mag-i-stay ako o mawawala ako. Alam niyo po, isang nagrema po sa akin nung ako po ay nag-prayer and fasting. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, hindi niya iiwan ang gawain ng Panginoon. Katulad po ni Ruth, alam naman po natin yung kwento na kahit sabihin natin, nag-asawa siya ulit, di ba? Di ba, nag-asawa po siya. Pero hindi niya po iniwan yung biyanan niyang si Naomi. Kasi, ang tawag po dun ay commitment. Kahit gusto na siyang paalisin ni Noemi, pero alam niyo po, hindi, sumumpa ako na i-stay ako dito. Amen po. At ngayon, sa bawat isa po sa atin, hindi laging masaya sa field. Hindi laging okay sa field. Pero, hindi tayo aasa sa pakiramdam natin. Purpose comes before feelings. Hindi laging pakiramdam ang aayunan po natin, kundi yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Isa pa pong nabanggit sa atin nitong training, yung sinasabi po ni Pastor Boy, everyday ang commitment. Everyday ang renewal ng paglilingkod. Kasi hindi nga laging masaya. Hindi laging okay sa field. Paglilingkod mo. Ulitin ko po ulit, hindi maliligtas ang taong disobedience. Isa po ito sa pinaalala po sa atin itong nagdaang training na ano man ang mangyari, maging masunurin po tayo. Siyempre, nanggagaling sa puso po natin. Na kahit minsan nakakapagod na, nandun yung nakangiti ka pa rin, na tapat pa rin hanggang wakas. Ang isang determinasyon, kung walang panalangin, mawawala ka pa din. Kahit gustong-gusto mong kumain, pero kung ayaw mong tumayo at gumalaw, hindi ka pa rin makakakain. Hindi ka magiging malakas. Kahit gusto mo umattend sa church, ang makakasurvive. Kasi hindi po tayo patagalan dito, kundi tayo po ay patatagan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Darating talaga ang time, maraming bulong ang kaaway sa atin. Pero maganda po na mas marinig natin ang manatiling tapat sa calling, ang manatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon, ang siyang maliligtas. Kasi lahat po tayo ay dadaan sa testing. Lahat po tayo ay dadaan sa maraming examination ng paglilingkod po natin. Nawa po, lahat po tayo ay makapasa. Sabi niya po gano'n dito, ikaw din ang magbibigay ng pagpasa sa paglilingkod. At nakakalungkot po.
Natry ko po dati sumama sa teacher ko na nagpa-follow up kami ng kaklase namin. Sige lang, pasok ka lang ng pasok. Papasa ka. Alam niyo po yung determinasyon ng teacher po namin. Gusto niya makapasa yung estudyante niya. At yun po, sa atin, ang Panginoong Jesus ay nagbigay na ng example. Alam naman po, pag tinanggap natin ang offer ng sanlibutan, lalo na kung alam natin na tayo po ay tinawag, may malas kang tatanggapin kapag tinanggap mo ang offer ng sanlibutan. Kasi kung tayo po ay tinawag, ang Diyos po ang bahalang mag-back up po sa atin. Ang Diyos po ang bahalang mag-provide ng mga pangangailangan po natin. Kasi ini-encourage po sa atin na huwag tayong mawawala sa kalooban ng Panginoon. Last ko po dito, sabi niyang ganon, imitate me as I imitate Christ. Ang sabi ni Papa ng iba, kundi sa Panginoong Jesus. Lagi po sinasabi ni Pastor Boy kapag may kinakasal, nakita mo ba si Jesus sa kanya? Sinasabi ng mga kinakasal, opo, nakita ko si Jesus sa kanya. Ngayon po, kaya tayo naglilingkod, hindi. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. As long as ini-encourage ko po na lagi nating sundan ang anointing. Kasi ang anointing, hindi niya po tayo ililigaw. Amen po. Ang loyalty ng paglilingkod natin ay walang iba kundi magpatuloy lang po tayong lahat. Amen po. Maging matapat lang tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sige po, minsan pa tayo pong lahat ay muling manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, maraming salamat sa isang pribilehiyo na pagmamahal mo, O Diyos. Upang sa ganun, hindi namin makita ang pagkakamali, hindi namin makita ang mga distraction sa mundong ito. Kundi nakatuon lang yung isipan namin, nakatuon lang kami, Panginoon, dun sa goal, dun sa plano mo sa amin in the future, O God. Salamat, Panginoon, ingatan at pagpalain.